Okay, so purihin ang Panginoon. Thank you, Deacon Roque, sa mga training na ginagawa mo sa iyong mga anak, ha? Ibang klase ka talagang mag-train, okay? So, happy birthday din. Makita nga tayo mamaya, anak, at happy birthday kita, ha? So, nakaka-bless, nakakatuwa. Ang ganda na ng message nung song. Parang ang sarap pa sa tenga ng boses ni... Hindi ako mahusay sa music, pero ang sarap pakinggan. Yung kahit tumataas, talagang malinaw na malinaw pa rin. Ano ho? So, kaya blessing. Thank you so much. Now, this time, dadako po tayo sa Baptist Favorite. Amen? At alam nyo po, pag ako nandito sa church, parang ang yabang-yabang ko, ano ho? Para bang ang bait-bait kong pastor na lagi ako nandito. Well, so forgive me sa salitang yabang, pero I am very proud to say na ako po ay pastor ng Living Water Baptist Church. Mula po kay Pastor Norman sa lahat ng pastoral staff natin at sa mga members ng church, kayo po talaga, sobrang kalakasan ko po kayo sa Panginoon. Kaya sa mga hindi po nakakuha, nung ibig ko pong sabihin ang yabang-yabang ko, ang katumbas na saya nun, I am very happy na ako po every time na nabibigyan ng pagkakataon, na nai-invite sa church na ito, talagang sobra ang saya ko. Nakaka-proud na maimbitahan ng Living Water Baptist Church. Sana naman dalas-dalasan niyo po ang invitation. Ho? So please do pray for me because of my physical struggle. And I know na concerned po kayo sa akin. Concerned din po ako sa sarili ko. It is just that talagang wala tuloy-tuloy po talaga. In fact, after this, anniversary po nila Pastor Julius Olaya, and then hoping na makaabot po ako sa victory sapagkat sabik na rin po mga kapatid natin doon. Alam nyo po, kahit walang service, gumawa po kami ng service nung Friday. Nag-request ako sa kanila, pwede ba tayo mag-service nung Friday? Pagamat yun ay fun and fellowship, pero meron pong sharing ng Word of God. Masayang-masaya na po sila roon na nagkasama-sama. At alam nyo po, ang basis po ng Victory Fundamental Baptist Church, kung yung Living Water Baptist Church na kung tutuusin, sila po talaga ang pinagpapasuran po ninyo, inuunawa kayo, kami pa kaya ang hindi. Ano po? Kaya tingnan nyo po, nakapagtuturo din po kayo. At actually, yung setup natin, ito po'y patunay lang ng gawain po hindi sa tao nakasalalay. Ang gawain talaga sa Diyos. At sa naging setup natin, alam nyo ang maliwanag, ng mga members ng church na ito, hindi ho doon sa tao, sa pastor tumitingin. Sa Diyos talaga kayo naglilingkod. Amen? Kaya, pero yun po, nagbabalak po ako at nagpe-pray na madalas po ang invitation po ninyo at willing naman akong pagbigyan kayo sa bawat mga invitation po ninyo. Alright, ready na po ba kayo for the preaching of the Word of God? Okay, Mark chapter 14. Mark chapter 14. To all our visitors this morning, thank you so much for being with us. Thank you for attending our service this morning. And I hope na ito po ay simula pa lang ng matamis na pagsasama-sama po natin sa Panginoon. Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Kung nakita nyo na po, let me so by saying amen. Okay, ang sabi po ng Bible, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I. Be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.
And immediately stretched forth his hand. Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. This morning, let me share with you the message of the Lord I entitled, It is I, Be Not Afraid. It is I, Be Not Afraid. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much for this wonderful day. Thank you for this very beautiful morning. Thank you for the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Lord, sinasamba ka namin. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati ka po namin. Dinadakila ka po namin. Tanggapin mo po ang aming pagsamba. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri. Tanggapin mo po ang aming paglilingkod. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob. Ngayong umagang ito, dakilang Diyos, sa aming magiging pakikinig ng iyong salita, may you again talk to us, O God. Kung ano po ang marapat naming mapakinggan, loobin mo po na aming marinig. At nawa dakilang Diyos, ikaw po ang pumuspos sa akin ng iyong banal na spiritu. Sapagkat lagi, O Diyos, kinikilala ko po na kung wala ka, wala po akong magagawa. So please empower me. Please fill me with your Holy Spirit. Please guide me. And please, Lord, give me wisdom. May you bless your people once again through this message, O God. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Purihin po ang Panginoon. Kung kayo po'y particular, 3 gospel po ang recorded po itong passage na ito. Alam po natin na meron pong 4 gospel books. Ito po yung Matthew, Mark, Luke, John. Only in the Gospel of Luke, hindi po recorded ito. Pero pansinin nyo po mga kapatid, tingnan nyo po saglit. Ipitan nyo po dyan sa Matthew chapter 14, tingnan po natin sa Mark chapter 6 and verse number 50. Mark chapter 6 and verse number 50. So, ito po mga kapatid ay the same doon po sa binasa po natin. Pero gusto ko lang po mga kapatid na ito po ay ating pong matutunan na sinasabi po ng banal na kasulatan sa verse number 50, For they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And in John chapter 6 and verse number 20, ganun din po mga kapatid. I would just like to prove to you na ito pong masasabi nating record na ito ay nasa Matthew, nasa Mark, at nasa John. Itong specific instance na ito. Ang sabi po mga kapatid sa verse 20, But he said unto them, It is I, be not afraid. Masyado pong naging striking po sa akin itong salitang ito na nanggaling mismo sa bibig ng Panginoon. And I do believe na ang mensaheng ito ay magiging lakas ng bawat isa sa atin. Meron pong mga bagay na dapat tayong maunawaan dito po sa statement na ito ng ating Panginoon. At ang kanyang kinakausap ay ang kanyang mga disciple, mga kapatid, na ang sinasabi niya, Ako ito, huwag kayong matakot. It is I, be not afraid. Meron pong bagay na dapat tayong mapansin po dito. Because if you can notice, doon sa binasa nating passage, hindi ba, maliwanag po that in the reality of life, may mga experience po tayo. May mga experiences po tayo. At sila po, nung pagkakataong ito ay nasa ship, nakita nila ang Panginoon naglalakad sa ibabaw ng tubig, doon po sa dagat. At dito nga po sa ating pong record, bagamat alam nyo po, kay Mark, hindi po nabanggit itong detalyeng ito na binanggit po ng panulat ni Matthew. Pero dito po si Peter, nag-attempt po siya. Kasi sa panimula, inisip nila,
It is a ghost. It is a spirit. Multo ito. Yun po ang kanilang sinasabi. Pero nagpakilala ang Panginoon. It is I. Be not afraid. Alam niyo ang sabi ni Peter, kung ikaw yan, hayaan mong makapunta ako sa iyo. And then ang sabi ng Panginoon, come. At lumabas na si Peter sa kanyang attempt, nakalakad po siya sa tubig. Pero nung pong bumagyo or sabi nating umalon, nung nagkaroon po ng malakas na hangin, nakuha na po nito ang attention ni Peter, nawala na po sa Panginoon, siya lumubog, kaya nakita niya at na-realize niya na kailangan bumalik tingin siya sa Panginoon, and he prayed, Lord, save me, and right away, iniunat ng Panginoon ng kanyang kamay para i-rescue si Peter, at sinabihan niya si Peter, O ye of little faith. Yun po yung storya, mga kapatid. Sa buhay po natin, mga Kristiyano, gaano po bang karaming bagay ang kinatatakutan natin? Gaano po bang mga sitwasyon, karaming sitwasyon sa buhay na marahil nagpapahina na ng loob natin? Yung bang nagiging temptation na sa atin to quit, to give up, para umayaw na. Kaya nga mga kapatid, ang ganda po ng special number. Ang ganda po ng paalala po ng special number natin. Ang akin pong nais itanong sa inyo ngayong umaga, sa buhay po natin, sa ating pong lakbay, sa ating presenting kalagayan, ano ang nagbibigay ng takot sa iyo? At gaano karami ang nagbibigay ng pangamba at takot sa iyo? Ano yung bagay na yan? Ano yung problema na yan? Ano yung karamdaman na yan? Ano yung sitwasyon na yan? Whatever it is, I want you to know that Jesus Christ, according to His statement, it is I, be not afraid. So the first point that I would like you to see dito po sa sinabi ng Panginoon, number one is the deity of Christ. Okay? The first point that I would like to give and I want to share is about the deity of Christ. Ang ibig sabihin po mga kapatid, gusto kong bigyang diin that when Jesus said, it is I want you to understand that Jesus Christ is claiming that He is God. Amen? Kasi we believe in the dual nature of our Lord Jesus Christ, na siya po ay 100% God and 100% human. Hindi po 50-50 yan mga kapatid. Kahit na po may mga pagkataon na siya po ay masasabi nating umiiral bilang tao, pero hindi po kailanman nawala ang pagka-Diyos ng Panginoon. At doon po sa ilan ng mga nakaka-confuse na statement ng mga tao, let me clarify to you, si Jesus Christ in His life, dumating sa punto na yung glory ng kanyang pagka-Diyos, hinubad niya, but never na ang kanyang pagka-Diyos. Walang pagkakataon na nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay laging Diyos mula pa ng bago ang pasimula hanggang sa wakas ng mundong ito at hanggang sa higit pa sa wakas ng mundong ito, sapagkat naniniwala tayo na ang existence ng Panginoon, siya po ay eternal God. Amen? Yes, it is very important to understand that. The deity of Christ. Nung sinabi niyang, it is I, be not afraid, because we know na aware po sila na si Jesucristo palibasa nasa katawang tao, tao po siya. But it is also good to learn, understand, and panghawakan po natin that Christ is God. Amen? Ang sabi po ng Philippians chapter 2, diba? He being in the form of God, ang sabi po, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Hindi po siya naging tao na lang. Hindi po ganon. Siya po ay nasa katawang tao, pero nananatili na siya po ay Diyos. Now, bilang tao, may limitation siya. Pero nung pong binigkas po niya ang salitang, it is I, be not afraid, it is good to somehow realize na ang nagsalita ay hindi lang basta tao, kundi Diyos na totoo. Amen? Diyos na totoo. Mga kapatid, madalas naman tayong nagbibigay pansin na sa mga talata po na nagpapatunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo.
Malinaw na po sa inyo yan. In fact, kahit nakapikit, alam nyo na po yan, that the Father acknowledged His Son as God. Hebrews 1:8, and unto the Son He said, Thy throne, O God, is forever and ever, and the scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Even Mary acknowledged the deity of Christ. My soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. The wise men also acknowledged the deity of Christ when they worship Christ. Nung ipanganak po siya at nung sila po'y naglakbay sa halos mahabang panahon just to see Him, ang purpose nila is to worship the Lord Jesus Christ. Yung worship ng wise men, nagpatunay na Diyos ang ating Panginoong Kristo. The words of Mary, ito po'y nagpatunay na Diyos ang Panginoong Kristo. The words of the Father, nagpatunay na Diyos ang ating Panginoong Kristo. I am telling you folks, Jesus Christ is not just human. He is 100% God. Amen? Bakit ko po dinidiin yan? Diba? Kagulat-gulat sa kanila eh. Yung mga ginagawa at kayang gawin ng ating Panginoon. Why am I emphasizing that? For us to recognize Him and regard Him, hindi lang bilang tao, kundi Diyos na totoo. Amen? Mga kapatid, importante po ang tamang pagkilala kay Jesus Christ. Eh nung sinabi ni Christ na, it is I, o tapos nakilala mo, hindi naman pala siya Diyos. Diba? Ang sabi niya, ako ito. Kumbaga, pakailam ko kung ikaw yan. Diba? So, pero, when He said, it is I, be not afraid, meron siyang gustong i-express, meron siyang gustong i-emphasize, meron siyang enlightenment na gustong ihatid sa bawat isa. What we can see here is His expression, His emphasis, and the enlightenment in His statement. Hey, the Lord Jesus Christ is a true God. Amen? Siya po ay tunay na Diyos. He is the true God. Yan po ang malinaw na sinasabi ng Bible. 1 John chapter 5 and verse number 20. And we know that the Son of God has come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. Anong sabi po? This is the true God and the eternal life. So lumalabas na ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat nasa katawang tao, siya po ay Diyos. Mga kapatid, kamusta po ang pagkakilala natin sa Kanya? Sabi nga ng sulat ni Paul sa mga Colossus, di ba sa Colossians, anong sabi niya? For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So si Jesus Christ po is not merely human. We believe in His humanity, but we also believe in His deity. Kaya dito sa message natin, it is I, be not afraid. What I would like all of you to see is the deity of Christ, and He emphasized in this particular statement, His person. Amen? The person of our Lord Jesus Christ. Siya po yung maliwanag na anak ng Diyos. Diba? Naalala niyo po si Jesus Christ nung kausap niya yung mga disciples sa Matthew chapter 16? Anong sabi po ni Jesus Christ? Whom do men say that I, the Son of Man, am? Sabi ng Panginoong Jesus, sino? Ano ang sinasabi ng tao tungkol sa akin kung sino ako? And then, ang sabi ng ilan, ikaw daw si John the Baptist. Ang sabi naman ng iba, si Elias ka daw. Yung iba, ayon sa kanila, si Jeremias ka raw. At ayon naman sa marami, isa ka raw propeta. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Kayo, bilang mga followers ko, kayong mga alagad ko, ano naman ang pagkakilala nyo? Anong sinasabi nyo tungkol sa akin kung sino ako? Di sumagot si Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Alam nyo po na please ang Panginoon. Ang sabi niya, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven. So maliwanag po na ang acceptable na kasagutan ay ang malinaw na kasagutan ni Peter that Jesus Christ is the Son of God. Amen? So kaya po, importante ngayong umaga
na binibigyan ko ng pansin sa inyo na si Jesus Christ na nagsalita sa kanila na kung saan sa kanilang kalagayang sila'y natakot, sa kanilang kalagayang sila'y may pangamba, sa kanilang kalagayan, mga kapatid, na sila po'y nababalisa, nagpakilala ang Panginoon, and He introduced to them His person. It is I, be not afraid. Amen? It is I, be not afraid. Do you know who Jesus Christ really is? Kamusta ang tingin natin sa Kanya? So naniniwala tayo sa humanity niya, in the same way, naniniwala rin tayo sa deity niya. So siya po'y tao, pero siya po'y Diyos na totoo. Sapagkat siya'y Diyos na nahayag sa laman, siya po'y Diyos na nagkatawang tao, nakipisan po siya, mga kapatid, sa mga tao. Yan po'y maliwanag sa John chapter 1 and verse number 14. John chapter 1 and verse number 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So number one, the deity of Christ, His person. Number two, when Jesus Christ said, "It is I, be not afraid," I also want you to see the dependability of Christ. So ngayon, marirealize nyo na, bakit kailangang ipagdiinan ang pagka-Diyos niya? Because yun po ang magdidepende sa magiging dependence natin sa Kanya. Bakit ko ilalagak ang lubos na tiwala ko sa tao lang? Bakit ko po isasandal ang sarili ko sa tao lang? Ang sabi ng Bible, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Pagka nagtiwala ka sa tao na may kahinaan, mabibigo ka. Pero si Jesus Christ, ang sabi niya, He will never fail. Paano mangyayaring hindi siya magpe-fail kung tao lang siya? Diba? Yun pa lang po dapat mag-lead na po sa atin na talagang we can rely on Jesus. We can depend on Jesus. The dependability of Christ, and I want to emphasize in the second point, His power. Diba? Kanina, His person. This time, His power. Alam niyo po ba mga kapatid, na malinaw po na si Jesus Christ, bagamat nagkatawan tao, yung manifestation ng power niya, kagulat-gulat sa napakarami. Diba? Sa usapang karunungan, sa usapang himala, sa usapan ng pagpapagaling, sa usapan ng mga mahimalang gawa, mga kapatid, yan po ay manifestation ng kanyang power, and the power of the Lord Jesus Christ, for me, is enough reason for us to really depend on Him. Kumbaga, poproblemahin mo yung kakainin mo bukas, samantalang alam mo, 5,000 yung pinakain niya sa isang pagkakataon. Diba? Iisipin mo na sa trabaho ko ngayon, sa hina ng sweldo ko ngayon, paano kami mabubuhay? Di wag kang magdepende sa sweldo mo, di wag kang magdepende sa kaya mo, wag kang magdepende sa business mo, wag kang magdepende sa kakayahan mo bilang tao, matuto kang magdepende sa Diyos na po pwede mong sandalan. When Jesus Christ said, "It is I, be not afraid," anumang sitwasyon sa buhay, kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya, walang hindi makakaya, wala kang hindi malalagpasan. Wag kang makinig sa dyablo na laging bumubulong sa iyo. Hindi mo na kaya yan. Mag-give up ka na. Sumuko ka na. Wala kang mararating. Wag kang maniwala sa Kanya. Ang maniwala ka ay ang mensahe na sinasabi ko ngayon sa iyo, na si Jesucristo ang nagsasabi, "Ako ito, wag kayong matakot. Ako ito, wag kayong mangamba. Wag kayong mabalisa." Amen? The dependability of Christ. Consider not just His person, but His power. Isipin niyo po kung paano yung ginawa niya ng mga himala sa Bible. Mula sa pagsilang, lumpo, napalakad niya. Mula sa pagsilang, bulag, napadilat niya. Bukod sa kalagayan po, mga kapatid, na masasabi nating imposible na, posible pag siya ang pinag-usapan. Kaya ngayong umaga, kung gusto nyo po lumakas, una kilalanin nyo po ng malaliman ang ating Panginoon.
Ikalawa, pag-aralan nyo po yung mga demonstration ng kanyang kapangyarihan. How Jesus Christ manifested and demonstrated His power. Huwag ho kayong maniwalang may problema na walang solusyon. Di ba, nakakalungkot isipin may mga Kristiyano na, pero ganun pa ang isipan. Magaang lang kasi problema nyo. Simple lang kasi pinagdaraanan nyo. Hindi nyo alam yung pinagdaraanan ko. Hindi nyo alam yung bigat ng mga sitwasyon ko. Hindi nyo alam ang bigat ng dinadala ko. Mga kapatid, hindi ko na kailangang malaman yan. Reality na sa life na ito, maraming tribulation, maraming atake ang kaaway. Basta ang alam ko lang, gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kahirap ang sitwasyon mo, meron kang pwedeng sandalan, meron kang pwedeng sandigan, at sinasabi ko sa inyo, dependable ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Maybe the wind is boisterous. Di ba? Maybe the billows are tossing high. Lakas-lakas po ng hangin, Bishop eh. Talagang mukhang hindi ko na matatagalan. Bigat-bigat po nung dinadala ko sa dibdib, Bishop eh. Mukhang hindi na ako makakabangon. Lahat ng yan, pagka nag-dwell ka sa ganyang isipan, tapos ka na talaga. Pero pagka nagsimula ka na i-apply mo yung sinabi ng Biblia, ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan. Let your request be made known unto God. Yan dalawang pahayag na yan, mga kapatid, casting all your cares upon Him. And ang sabi po, let your request be made known unto God. Ang ipinangako po doon, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Pagod ka na nga eh. Bakit tuloy-tuloy ka pa sa pagkabalisa? Pagod ka na nga eh. Bakit patuloy ka pa rin sa pag-aalala? Pagod ka na nga eh. Bakit pilit mo pa rin dinadala? Bakit hindi ka magpasimula na magtiwala na sa pupwede mong sandalan? Ang sabi ni Jesus Christ, it is I. Be not afraid. Ako ito. Huwag kayong matakot. I remember the psalmist when he said, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Siya po ang ating shield. Siya po ang ating shelter. Diba? In the time of storm. Kaya maaaring sinasabi natin, di ba? Kasi natural ng tao yun eh. Ikaw ba naman, nasa gitna ka ng dagat? Sabi ko nga sa inyo, sa aeroplano, pagka may turbulence, ako naman nananalangin lagi. Pero may extra prayer ako pag nag-turbulence. Lord, Panginoon, Ikaw ang pinangahawakan ko higit sa piloto. So pagkat ang Diyos ang pinaka-dependable pilot. Amen? Kasi ang pilot, subject sa pagkakamali yan eh. Pero ang Diyos, hindi nagkakamali. Kaya kapag kami mga pagyanig sa buhay, tawag lang sa Diyos ang kailangan. Hindi yung pag kami yanig sa buhay, inireklamo mo na ang lahat, mga kapatid. At sinisi mo na ang lahat. Ayan, kasi bumiyahe pa tayo. Tingnan mo nangyari sa... Imbis na mag-pray, nagsisisihan. Intindihan nyo? Yan, ang pilit-pilit mo kasi. Wala pa, hindi pa naglulundo ang lahat. Puno na kayo ng sisihan. Ano man ang sitwasyon sa buhay, instead of worrying, instead of blaming God, you depend on God, call on God, cry to God. Ang sabi nga niya, kung pagod na pagod ka na, ano pa anyaya ng Panginoong Jesucristo? Matthew 11, beginning verse number 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Amen? Iniimbitahan ka na eh. Parang sinabi na ng Panginoon, takot na takot ka? It is I. Be not afraid. Amen? Depend on me. Trust me. Rely on me. That is the best thing that you can do. To always depend on God
in everything. Kaya kapag kami pinagpapasyahan tayo, siya panghawakan natin, Lord. Ikaw ang pinanghahawakan ko sa desisyon na ito, Lord. Ikaw lang po ang pinagtitiwalaan ko sa sitwasyon na ito, Lord. Ikaw po ang, wag yung sarili mong lakas, wag. Sapagkat kahit kabataan at kabinataan ay mapapagod at manglulupaypay, tanging yung naghihintay sa Diyos at tumaas at nagtitiwala sa Diyos ang magbabagong lakas. Mga kapatid, I believe the expression, the emphasis, and the enlightenment of the statement of our Lord Jesus Christ is very important for every believer to realize that we can really trust and depend on Him. Amen? Yes. Number 1, the deity of Christ. What is our emphasis? His person. Number 2, the dependability of Christ. Anong emphasis natin? Okay. Sa pangatlo kaya, anong puntos natin? Sa nakita natin? The disappointment of Christ. The disappointment of Christ. Alam niyo po kung sino? His people. His people. Kung kanino natidisappoint ang Panginoon, doon sa mga tao na inaasahan niya, nakilala siya, nakikilalanin siya, napangahawakan siya, napagtitiwalaan siya, of all the people, ikaw pa na nagsasabing Kristiyano, ang laging nagrereklamo, laging nag-aalinlangan, laging balisa, laging takot. Kung Kristiyano ka, ipakita mo sa mga tao na nagtitiwala ka sa Diyos sa buhay mo. Amen? Saan nadi-disappoint ang Panginoon? Alam niyo po ba yung passage natin kung saan ang galing? Sa Biblia? Opo, sa Biblia, siyempre naman. Diba? Alam niyo po ba kung ano ang pinanggalingan niyan? Yung katatapos lang niyang magpakain. Diba? Nung naghimala po siya, na nagpakain siya ng napakaraming tao sa pamamagitan ng 2 small fishes and 5 loaves. Here is my point. Here is my point. Listen very carefully. Katatapos lang ng miracle eh. Alam niyo mga kapatid, magandang idilat mo ang mata mo sa mga miracle na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung bang maisip mo na yung isang taong lahat ng brandang alak pinag-iinom? Di ba? Yung makita mong binago ng Diyos ang buhay ng taong yun, huwag kayong mahinaan ng loob. Wala nang pag-asang magbago anak ko. Wala nang pag-asang magbago asawa ko. Wala nang pag-asa. Kayo nag-alis ng pag-asa. Sa Diyos lagi may pag-asa. Amen? At kung ikaw, wala nang tiwala sa Diyos, sabi ko nga, ano pa pag-asa mo? Ano na kaya mangyayari sa buhay ng isang nagsasabing Kristiyano na pati Diyos hindi niya kayang pagtiwalaan? Ang tanong ko sa inyo, ano pa ang pag-asa mo sa buhay kung yung dependable God hindi mo kayang pagtiwalaan? Maniwala kang kayang iligtas ng Diyos ang loved ones mo. Maniwala kang kaya ng Diyos na baguhin ang anak mo. Maniwala kang nasa kapangyarihan ng Diyos ang lahat. Mga kapatid, mga minamahal, tiwala sa Diyos. At gusto kong malaman nyo na nadidisappoint ang Diyos kung nagsasabi ka na ikaw ay Kristiyano, pero duda ka sa kakayahan niya. Nililimitahan nyo ang magagawa niya. Anong sabi po ng Jeremiah? Is there anything too hard for the Lord? Ano sagot? Lahat tayo alam natin ang sagot eh. Pero how many times na sa buhay natin, dumarating tayo sa ganong isipan na mukhang mahirap na, hindi na ata malalagpasan itong sitwasyon na to. Napakahirap ng kinalalagyan natin. Para bang may imposible sa Diyos? Mga kapatid, you know what I realize in this life? Na maraming pagkakataon, ilalagay ka ng Diyos sa mga imposibleng sitwasyon. Kasi pagka imposibleng sitwasyon, tapos ka na. So kapag ka yung imposibleng sitwasyon na-solve, sino ang hayag? Yung Diyos ng imposible. The God of the impossible. Amen? Kaya I believe mga kapatid, it is good for us to be encouraged ng message na ito. Sabihin mo dyan sa problema mo, kayang isolve ng Diyos. Sabihin mo sa sitwasyon mo, kaya kang i-spare ng Diyos. Lahat ng sitwasyon natin sa buhay. Kaya anuman po ang bitbit natin ngayong umaga, huwag nating i-disappoint ang Panginoon. Huwag kang maglakas-lakasan. Huwag kang magaling-galingan. Huwag kang manangan sa sarili mong kaunawaan. Huwag kang mangawakan sa sarili mong kalakasan. Let us prove to God that we are really trust
Him. We're really trusting Him. Amen? Yun ang pinakamaganda magagawa natin. Mga kapatid, katatapos lang ng himala, heto na naman sila. Nag-aalala na naman, natatakot na naman. Mga kapatid, alam niyo po ba yung sitwasyon nila? Di pumunta po sila, sumakay sila doon sa ship, napunta sila sa kalagitnaan. E di ano na ang feeling nila? Sila lang. Pero alam niyo, ang ating Panginoon, sa sitwasyon na meron pong boisterous wind, nandoon siya. Naalala ko rin yung isang storya, di ba? Natutulog siya habang yung kanilang bangka, yung kanilang barko na sinasakyan, talagang niyayanig ng, kaya sabi po nung ilan, gumawa na ng mga pangsariling solusyon, pinagtatapon na yung mga gamit. Minsan ganun tayo eh. Pagka gumagawa tayo ng sarili nating solusyon, ang daming nasasayang eh. Sipin nyo, pwede naman palang hindi nila pinagtatapon yung mga gamit nila, pinagtatapon nila. Pwede naman pala silang ma-spare, mga kapatid, kung na-realize lang nila na kasama nila ang Panginoong Jesus. Pero hindi eh. Talagang nanaig po yung pagiging tao, mga kapatid, na kung saan talagang nag-alala na ng gusto. At ang masakit pa niyan, para pong, hindi ba sa reality of life, ganun din naman tayo? Dito po, actual na storya, nakasama nila ang Panginoon, pero natutulog lang. Pero tayo po, hindi man tayo nasa barko, hindi man tayo nasa ship, mga kapatid, pero may mga pagkakataon, hindi ba, sa pakikipag-usap natin sa Diyos, Diyos, nakikita mo ba ako talaga? Diyos, alam mo ba talaga sitwasyon ko? Diyos, bakit naman parang wala kang ginagawa? Diyos, para namang, hindi ba ganun din yun eh? Yung pong pangyayaring yun ay larawan ng kung ano yung realidad na nangyayari sa buhay po natin ngayon. Na marami po ang ganun ang thinking nila na parang walang pakialam ang Diyos, na parang hindi nagmamalasakit ang Diyos, mali kayo. Gusto lang ng Diyos na matutok ang magtiwala ng totoo sa Kanya. Kasi disappointment sa Panginoon na Diyos siya pero hindi mo siya kinikilala. Makapangyarihan siya pero nililimitahan mo ang magagawa niya. Mga kapatid, lagi natin panghawakan ng Panginoon. Amen? It is I. Be not afraid. Kaya na-realize nila, di ba? That you are indeed the Son of God. Gaano kadalas nang natidisappoint ang Diyos sa atin? How many times we disappointed God in our lives? Nung pandemic ba, sino pinanghawakan natin? Diba? Pinatunayan ng Diyos eh. Nakatawid tayo ng pandemic eh. Kaya sabi ko nga mga kapatid, yung power ng Diyos, the miracles of God, for me, yun ay dapat maging basis mo rin na gaano karami ng himala. Kasi yung ibang akala nilang himala, gumaling lang yung karamdaman eh. Diba? Yun lang ang iniisip nilang himala eh. Mga kapatid, ewan ko kung sasang-ayon kayo, ang dami ng ginawang himala ng Diyos sa buhay natin. Ito lang nangyayari sa buhay ko, himala ito mga kapatid himala. Mahirap paniwalaan ng mga tao, mahirap paniwalaan ng mga nakakakita, mahirap paniwalaan ng makakakilala sa akin, maliban na lang na ma-realize sila at makilala nila kung sino yung Diyos na nasa likod ng lahat ng ginagawa at dinadaanan natin sa buhay na ito. Mga kapatid, kaya pahalagahan niyo po ang bawat mensaheng napapakinggan natin dito sa pulpit. Kaya kung ako kayo mga kapatid, pagkalinggo, ikasan nyo talaga, lalo na yung katawan po ninyo. Kung wala naman po kayong pinagkakabalahang tungkol sa Diyos, magpahinga kayo para hindi kayo lulugo-lugo pagkalinggo, makarinig kayo ng maayos ng mensahe. Diba? Because ito ang lakas natin. Mensahe, mga kapatid. It is I. Be not afraid. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanila. So napakagandang bagay na tayo po ay mapaalalahanan. Baka ikaw kapatid, yung ang pakiramdam mo sa lakbay mo, nasa kalagitnaan ka ng dagat at narito ang masungit na hangin na kung saan humahampas ang alon sa iyong buhay, may Diyos na makapangyarihan na kung pagtitiwalaan mo lang, wala kang hindi malalagpasan. Mga kapatid, gulat na gulat po sila.
Di ba dapat din na sila magulat eh? Kung ang gumawa nun si Preacher June, nakakagulat yun. Di ba? Kung ang gumawa nun si Kuya Bay, nakakagulat yun. Pero kapag ka ang Diyos, mga kapatid, ang gumagawa nun, kagilagilalas, pero hindi ka na dapat magulat sapagkat ang Diyos, ayon sa inaasahan, makapangyarihan siya at lahat ng ating pong mga pangangailangan, kaya niyang ibigay. Lahat ng sitwasyon sa ating buhay, kaya niya po na tayo'y tulungan. Amen? Mga kapatid, ito ang napakalakas na dating ng statement ng Panginoon sa akin personally. It is I. Be not afraid. Kala nyo, dahil lagi ako nagpipreach, kala nyo wala na akong kaba kapag katatayo? Hindi. Meron pa rin kaba, mga kapatid. At ang nag-aalis ng kaba na yon ay ang tiwala na hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya sa natatandaan ko po, mga kapatid, sabi ko nga, wag na dito sa atin eh. Yung sa ibang bansa na lang eh. Ngayon, bibiyahin na naman kami patungo sa Amerika. Iniisip ko na naman itong biyahe na ito, paano kaya ako makatatawid? Ano kaya pagsasasabihin ko sa mga tao doon? Pagka po ako'y magpipreach na, kilala nyo naman ako, hindi ako nasulat ng mensahe, di po ba? So, I really need God every time that I am standing in the pulpit. Kaya kung kayo po'y tumatayo sa pulpit, huwag kayo sa galing nyo magtitiwala, huwag kayo sa runong nyo magtitiwala, huwag kayo sa kakayaan nyo magtitiwala. Gumaya kayo sa akin. Ang lubos na tiwala ko sa Diyos. At ngayon, habang nagsasalita ako sa inyo, hindi sa akin ito, sa Kanya ito, sapagkat siya ang pinagtitiwalaan ko sa bawat mensahe na ibibigay ko. And you know what? Siya nakakaalam ng puso nyo. Tama? Siya nakakaalam ng mga bigat sa kalooban nyo. Siya po ang nakakaalam ng problema nyo. Bakit ako? Hindi ko alam yan eh. Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya nga tuwan-tuwa ka ngayong umaga sapagkat dahil kilala ka ng makapangyarihan Diyos, binigyan niya ng gaang ang kalooban mo ngayon sa mensaheng ito na kung saan ang magiging paalala sa iyo lagi is the statement of our Lord Jesus Christ, it is I, be not afraid. It is I, be not afraid. Meron kami mga kagipitan. Andito ang Panginoon. Siya ang magpo-provide. Siya ang Jehovah Jireh natin. Meron tayong karamdaman. Siya ang Jehovah Rapha natin. Mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon sa buhay, ang Diyos ang pwede natin panghawakan. It is I, be not afraid. So kaya, ikaw ba'y malungkot? Ikaw ba'y may kabigatan? O sinagot na ng Diyos ang solusyon? Si Hesus Kristo ang kasagutan. Why not come to Him and depend on Him? Trust Him. Trust Him. So kanina po, narinig kong pinakanta yung I surrender all. Ano man yung nagpapabigat sa puso mo, ano man yung mga hindi tama sa buhay mo, mga kapatid, panahon na yan para isuko natin sa Panginoon. So kakantahin po natin yung kantang I surrender all habang kayo po ay nakatayo, nagbubulay sa message na ating napakinggan. All to Jesus I surrender, all to Him I freely. Mga minamahal, I will love and power. Sa message na ito na napakinggan natin, Thy blessings fall on me. ang susi talaga ay ang lubos na pagsuko sa Kanya. Surrender all. Sige po, I surrender. ako hindi ko alam. Hindi ko alam ang hangin at unos, ang bagyo, ang alon sa buhay mo. Blessed Savior, I surrender. The message emphasized the deity of Jesus Christ. The message emphasized and expressed the dependability of Jesus. Do not disappoint Jesus in your life. If you are struggling, God knows.
Alam ng Diyos kung gaano kabigat yung dinadaanan mo. Alam ng Diyos yung nagpapahirap sa'yo. Alam ng Diyos na talagang bigat na bigat ka. At narito siya ngayon. Sinasabi niya sa'yo, ako ito. Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mangamba. Makawakan ka. Makakalagpas ka. Makakatawid ka. Makakayanan mo ang lahat. Just learn to depend on me. Yung totoong magtitiwala ka sa akin. Sige po. Ito yung magandang pagkakataon mo to humble yourself before Him and talk to Him and tell God, Lord, thank you for meeting my spiritual needs. Thank you for reminding me. Thank you for rebuking me, Lord. Alam naman niyang pagod ka na eh. Inihintay ka lang niya na totoong magtiwala sa Kanya. Alam niyang gulong-gulo na isip mo. Alam niya na bigat na ang dibdib mo. Alam niya na affected ka na. Ang gusto lang niya, matutunan mong totoong pagtiwalaan siya. Huwag mong i-disappoint ang Diyos, kapatid. He's ever reliable. Kung may dapat isuko, totoong isuko natin sa Kanya. Sige po. Dakilang Diyos. Tagapangaral mo lamang po ako. Ikaw ang nakakasino sa bawat isa sa amin. You know our hearts. You know even our heart cry, oh God. Heartaches, hardships, difficulties, burdens, needs. Lord, you know everything. Kami po, yung aming pagkatao. Alam mo kung ano po yung mga pinagdadaanan ng iyong mga anak. Alam mo po yung mga nagbibigay takot at pangamba sa amin, yung mga anak. Alam mo po yung nakakahina ng loob namin. Alam mo po yung mga panahon at pagkakataon na talagang tinutokso na kami bumitaw. But Lord, thank you for always being there. Thank you, Lord. And please forgive us sa mga panahon na didisappoint ka namin. Forgive us sa mga panahon na talagang nahihinaan kami ng loob, Panginoon. Pinagkakatiwala ko pong lubos sa iyo ang impact ng mensaheng ito. Thank you, Lord. Thank you, O God. Panginoon, nagsusumamo po ako sa iyo. Sino man po sa kalagitnaan ito ang meron pong sadyang talagang mabigat ang pinagdadaanan, magpakahayag ka sa kanila, Panginoon. And please, turuan mo na magtiwalang lubos kami sa iyo, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, O aming Diyos. Sapagkat meron kaming salita mo na napapakinggan. Salamat sa pangungusap mo. Salamat po sa banal na Espiritong makapangyarihang nakagawa sa aming gitna. Nawa dakilang Diyos, lubos ka naming panghawakan. Kinikilala namin na ikaw ay hindi lang tao kundi Diyos na totoo. Pinasasalamatan ka namin sa iyong kapangyarihan at inihiling namin na lubos ka naming pagtiwalaan. Matutunan namin na lubos kang pagtiwalaan sa aming mga buhay, O Diyos. Muli po, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Go back to your seat, please.